Welcome to our channel and welcome to another stock analysis video. Kung bago ka pala sa channel and hindi pa nakasubscribe, please subscribe, and if patulong sa iyo itong video, palike na rin. Let us proceed first check muna natin yung market natin. Dito sa stock analysis natin, gumagamit ako ng weekly candles charting po, and I am also using the moving averages plus gumagamit din ako ng Darvas box to determine yung mga support and resistance lines. Then ipa-plot din ako ng support and resistance din. And for this week, above yung candle ng candlesticks natin sa mga moving averages line natin. Meaning, uptrend yung stocks natin, although hindi pa siya talaga strong uptrend para sa akin, si index natin or yung market natin. Kasi iko-consider ko lang na uptrend na talaga yung yung Philippine Stock Index natin if yung 20-day moving average natin, itong green line natin is above siya dito sa red line natin or the 50-day moving average. So dun ko palang masasabi na strong uptrend na siya. Pero looking at the chart naman siya, uptrend pa rin naman siya. So hindi lang siya gano'n ka-strong, kasi yung mga candles niya is above the moving averages naman. Then maganda rin naman yung closing nung weekly candle ni Philippine Stock Exchange Index, yun green yung candle niya, nag-close siya ng above the 6,390, moving towards negotiation sa 6,400 level. So, pa-plot naman natin yung identify natin naman kung saan banda yung resistance range ng market natin. So, kung titignan natin, sa mga previous candles, makikita natin na around 6,600 or around 6,600 or around this area. Ayan, dito yung makikita natin na resistance kasi, dito yung initial na yung nagkaroon ng breakdown dito. Then initially nagkakaroon siya ng resistance dito. So, for this one, possible na 6,600 pa din yung resistance niya. Then for the support, initial support na ipa-plot natin is we can use the 50-day moving average or banda dito. Itong red line natin as the initial support na 'pag nag-breakdown siya dito sa 6,200, possible 'yun magkaroon ng 'yun 'pag tumama siya dito puwedeng magkaroon ng bounce or either 'yun magkakaroon ng breakdown ng movement nung trend ni Philippine Stock Exchange Index, yung market natin. Kaya tignan natin kung paano magre-react yung market natin for the coming weeks. So, let us proceed with this week's stock picks natin para sa video analysis natin. Then, first on our list is PPCAP. Ayan. Generally, strong uptrend din si GT Cap kasi yun, above the moving averages na din yung candlesticks niya. Although, nag-close yung weekly candle niya in a red candle ito nag-close siya ng 640 red candle. Then i-plot naman natin yung mga or identify naman natin yung mga resistance and initial support niya. So, for the initial resistance, pwede natin ma-consider ito, around 730 level. Kasi makita natin every time na tumatama dito, nire-respect niya yung resistance na 'to. Pagka tumama sa resistance yun, bababa ulit, mapu-push siya ulit dito sa resistance, bababa ulit. Triple top na 'to, 1, 2, 3, triple top. Then possible 'yan, almost yung malapit na rin siya dito sa resistance level pero bumaba pa rin siya. Then for the initial support naman, puwede natin gamitin itong 20-day moving average niya as the initial support for GT cap. So, 2 scenarios yung puwedeng mangyari dito. Possible yun 'pag na-hit siya around the support, puwedeng magkaroon ng bounce pagka tumama siya dito or yun 'pag nag-breakdown siya ng possible bumaba na ng tuluyan si GT cap. So, titignan natin next week, if ano bang direksyon, magiging continuation ni GT cap. Next on our list is
JGS. Ayan. Si JGS naman, strong uptrend din yung direction ni JGS, yan. Yung 20-day moving average and 50-day moving average, maganda yung formation niya, nasa taas no. 50-day yung 20-day MA niya, especially yung mga candlesticks din. Kaya yun, para sa akin strong uptrend 'to. Then, kung titingnan natin yung charts ni JGS, yun, recently nagkaroon siya ng breakout dito sa 25.79 kasi nakita natin dito nagkakaroon ng resistance dito sa area na 'to. Pero, this candle nag-breakout na siya dito. So, gagawin natin 'yan is titignan natin yung previous candles ni JGS kung saan ba yung possible na susunod na resistance niya after this breakout. Kung titingnan natin yung susunod na resistance would be around this, and ito kasi yung, yun dito nagkaroon ng support before ta's nag-breakdown siya. Then yun naging resistance na siya dito, nagkaroon ng resistance dito, bumaba, then nagkaroon ulit ng resistance. Then dito rin yun, halos nandun na siya dun sa level ni resistance, then bumaba ulit siya. So, possible yan, ito yung target na resistance na i-breakout ni JGS para magkaroon ng continuation nung trend, and yun niya 'tong breakout. Then for the support naman, puwede natin gawin 'tong initial support, itong initial breakout resistance niya dito. Then ito naman yung magiging support ni JGS for the short term support. Next on our list is a ICT. Si ICT naman outlier 'tong stock na 'to kasi yan since 2025 yan, dire-diretso lang yung uptrend niya. Strong uptrend, then yung mga moving average niya naka-align na din. Kung titignan natin din 'tong stocks na 'to, around the 52-week high na din yung candlesticks niya. So, titingin tayo ng possible na resistance niya. Although yan nga 'pag tinignan natin yung left side ng ni ICT, wala na rin talaga siyang resistance, yan na break na niya lahat ng possible na resistance, yan. Pa-uptrend lang din talaga siya. So, what we will be doing next here is we can use the Darvas box to identify yung possible na resistance natin. So, initially magpa-plot tayo na hanapin lang natin yung malapit na low candle niya. So, this one, ito yung low candle niya, then yung breakout candle niya. Ito yung magiging baling technically yung, initial box natin. Then, kailangan lang natin siyang i-duplicate, then ipapatong natin yung box niya para ma-identify naman natin kung saan yung resistance niya. So, in this scenario, ito yung magiging resistance niya sa taas nung nervous box. Then, for the initial support yun, puwede nating gamitin yung, um, dito, itong part na 'to, ito yung pinaka-top nung box niya kasi dito nagkaroon ng continuation nung breakout, eh, yan. So, dito yung puwede natin i-plot yung support, initial support ni ICT, yan. Then for those holders na nito stock, you could keep on holding on it and let the stock run para mas ma-maximize yung profit, or if medyo conservative naman kayo, you can take, partial profit, then simply dagdag na lang if magkaroon ng continuation sa trend. So, the goal here is holder ka ng ICT, you need to set your target stops and exit para ma-maximize mo yung profit mo, especially kung nasakyan mo siya dito sa initial na run niya. Then continuation lang, hold mo lang siya up until yan kailangan mo lang mag-determine kung saan yung exits or stops mo. Next on our list is RLC. Si RLC, yan maganda rin yung chart nito, strong uptrend din siya kasi yung mga moving averages natin naka-align na din, 20-day moving average and 50-day moving average. Tapos 52-week high na din 'tong stocks na 'to. So,
Next natin na kailangang gawin is to determine yung resistance natin, yung titingin ulit tayo dito sa left side. So, si RLC unlike ni ICT, sa ICT wala na tayong makita na possible resistance, eh, pero 'to si RLC meron pa siya. So, titingin lang tayo dito sa left side and ang potential na resistance niya would be here initially. And makikita naman natin na nagkakaroon ng resistance dito, eh. Um, Eto 'yan, nagkaroon dito sa part na 'to, nung na-reach niya yung area na 'to, 'yan nagkaroon ng breakdown, 'yan pagka tama nung resistance, bumaba. Dito rin nag-attempt siya na i-breakout niya ulit yung resistance pero bumaba ulit. So, in this scenario naman puwede natin gamitin 'tong 19.85, almost 20 na nga 'to, eh, which is a psychological price for, the market, yung 20 pesos na possible talaga na magkaroon ng resistance doon. Then for the support naman, 'yan titingin lang tayo ng other potential support naman. So, in this part puwede natin ma-consider itong area na 'to or level na 'to as the initial support. Kasi makita naman natin dito, 'yan nag-support naman siya before dito, tapos may mga resistance dito. And so, this line will turn as, resistance turns to support naman. Ito yung line na puwede natin i-consider na puwedeng maging bounce level area niya or something that we would need to watch out for 'pag nag-breakdown. Possible 'yan magkaroon ng continuation na bumaba ulit siya. Then, last on our analysis is AGI, Alliance Global Incorporated. So, si AGI naman, based on the chart formation, puwede siyang maging candidate for long direction. Although medyo tight yung 20-day moving average niya at saka 50-day moving average niya. Parang recently lang nagkaroon ng switch nung places niya. Pero yun, puwede natin siya consider as a strong uptrend na stocks. Then next would be what would we need to do is to plot the resistance. So for the resistance naman yun, titingin lang din tayo dun sa left side kung alin yung mga possible resistance niya. So here makikita natin na merong mga resistance dito. Eto, yan makita natin dito nag-support muna siya. Dito yan nag-support muna then breakdown. Then nung attempt na niya naging yung support before naging resistance na siya. So nag-resist yung stocks dito, then bumaba ulit, nag-resist ulit dito. So, potentially itong 9.62 yan or 19 itong line na 'to would be our resistance level naman. Then for the support, initial support puwede natin gamitin yung 20-day moving average niya dito, around this level yan. Ito yung puwede natin ma-identify as the support for AGI. Dito yan, puwede siyang mag-bounce dito 'pag na-reach niya yung level na 'to or possible yan mag-breakdown 'pag medyo, um, nag-iba yung direction ni AGI. So, abangan na lang natin sa susunod na mga weeks if kung saan ba yung direction yung magiging hatol ni market, if magkakaroon ba ng continuation yung run or magkakaroon ng reversal ng direction niya. So, ayun na muna for this week, stock analysis video. If meron kayong request na stock, please share your requests sa comments and i-a-analyze natin yung mga request nyo. If nakaabot ka sa dulo ng video na 'to, comment mo naman kung taga saan ka. Salamat sa video, salamat sa panonood. See you sa susunod na video.